Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy na pagbibiyaya at pagpapala na ipinagkakalob niya sa atin. Ang katunayan, magpasa hanggang ngayon sumasa atin ang ating buhay at kalakasan na ang dalangin namin ay magamit natin ito sa patuloy na pagsubaybay at pag-alam ng banal na kalooban ng Diyos tungkol sa atin ng mga tao na Kanyang nilikha. At ito po ay pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. At kapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan. At kapayapaan po ang aming bati sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, yayamang inaalam natin at lubos nating kinikilala kung sino nga ang ating Panginoon Diyos na dapat nating sambahin at kalakip nito ay makita natin at maalaman ang mga dakilang katangian ng ating Panginoon Diyos na dapat nating paglingkuran at sambahin. At sa araw na ito, isang napakahalagang paksa ang inihanda po sa atin upang patuloy nating maalaman, makilala kung sino at ano ang katangian ng tunay na Diyos na dapat po nating kilalanin, paglingkuran at sambahin. Ang paksa para po sa araw na ito ay tumutugon po sa ganitong mga salita. Ang Panginoong Diyos ay mapagmahal at maawain. Posibleng sabihin natin, alam na namin yan. Pero alam niyo po ba, ano ang nasa likod at ibig ipabatid, ipaunawa sa atin ng paksang araling ito, kalakip ng kung ano ba ang atin pong magiging papel sa pagtuturong ito na ang pagpapakilala tungkol sa ating Panginoon Diyos ay Diyos na mapagmahal at maawain. Halina po tayo at umpisahan natin ang mga talakayan. Kapatid na Neraya, paano po ba ipinakikilala mismo ng ating Panginoon Diyos ang kanyang sarili sa mga naunang lingkod niya? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa aklat ng Exodo. Ang kapitulo ay 34 at ang versikulo 6. Sasalin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, akong si Yahweh ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Maliwanag po ang mga salitang ito na sumasagot sa panimulang katanungan na ibinangon ng ating kapatid na Benhanan. Ayon sa katanungan ay papaano ipinapakilala ng Panginoong Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga naunang lingkod. At ang isa po sa lingkod na kung saan napakilala ang Diyos sa kanya ay si Moses. So alam naman po natin, si Moses ay isa sa lingkod ng Panginoon na noon ay ginamit ng Diyos na kasangkapan upang ilabas ang mga Israelita sa Ehipto mula sa kalagayang alipin at pangunahan ng paglalakbay
patungo sa lupang pangako. At ayon sa pakikipag-usap ng Diyos kay Moises, sinabi ng Diyos, ako anyang si Yahweh ay mapagmahal at maawain. So marami pong katangiang taglay ang Panginoon. Pero sa lahat ng mga katangian ito, dalawang mahalagang katangian ang binabanggit niya sa talata. Siya niya ay mapagmahal at maawain. At ang katunayan ng kanyang pagiging mapagmahal at maawaing Diyos, hindi niya ako madaling magalit. Kasi pagka namamahay sa kalooban kahit ng isang tao ang awa, merong isang sitwasyon sanang nakagagalit na dapat ay pagalitan o bigyan ng kaparusahan ang gumawa nito, pero dahil sa pananaig ng awa at pananaig ng pag-ibig, hindi siya basta-basta madaling magalit. At sa halip na parusa, pangunawa at pagbibigay pagkakataon upang magsisi at magbago ang isang taong kanyang nakagagawa ng tila nakagagalit na bagay. At palibhasa ang Diyos ay mapagmahal, patuloy ko anyang ipinadarama ang aking pag-ibig. Sabihin ay hindi ito pasimula lang na nagmamahal katulad ng ibang mga tao. Pero yung continuation o yung pagtutuloy-tuloy ng pagmamahal, minsan ay nasusumpungan sa tao yung paghinto nito. Meron pa nga mga tao na sinasabi, nakakawala ka naman ng amor o nakakawala ka naman ng pag-ibig dahil dyan sa ginagawa mo. Pero ang Diyos po, palibhasa nga ay Diyos na mapagmahal, consistent o tuloy-tuloy na ipinadarama niya ang kanyang pag-ibig. At ang isa pang mahalagang katangian ng Diyos sa ngalan ng kanyang pagmamahal o pagiging mapagmahal at sa ngalan ng kanyang pagiging maawain, ako niya ay nananatiling tapat. Kahit minsan ang mga tao ay hindi tapat sa kanya, pero ang Diyos po ay nananatiling tapat na nagmamahal at naaawa sa mga taong pinag-uukulan. Ganito po ipinapakilala ng Diyos ng una sa kanyang mga lingkod ang kanyang katangian bilang Diyos na mapagmahal at maawain. Dito'y kitang-kita natin ang malaking pagkakaiba pagdating po sa relasyon natin sa ating Panginoon Diyos bilang ating Panginoon at ang kaibahan ng tao na naglilingkod sa kanyang kapwa-tao. Alam niyo po, yung relationship ng employer to employee, minsan makikita po natin na hindi po nababakuran o hindi po natatalian ng pag-ibig at pagkamaawain sa isa't isa. Kitang-kita po natin na kapag ka po sa mundong ito, nagkakamali si employee sa kanyang employer, agad andoon ang mabilis na pagdedesisyon, bunga ng pagkagalit sa kung minsan ay nagkakamali ang kanyang empleyado. Pero sa kaso po ng ating relasyon sa Panginoon Diyos, kung totoong makikipagrelasyon tayo sa Panginoon, hahanapin natin ang tunay na Diyos, dito'y makikita natin at mararanasan natin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkamaawain. Hindi man natin sinasadya ang pagkakasala, ang Panginoon Diyos ay kayang magpatawad at umunawa sa atin. At yung pagpapatawad, yung pagkahabag niya sa atin, ito ay mula po sa kanyang mapagmahal na damdaming iniuukol sa atin na mga tao. Kaya napakasarap po na maglingkod tayo sa Panginoon Diyos sapagkat ngayon ipinakikilala sa atin ang mga dakilang katangian ng ating Panginoon. Kapatid na Neraya, hanggang saan at hanggang kailan na ipinadarama ng ating Panginoon Diyos ang kanyang pagmamahal ukol sa mga tao? Ang sagot po na muli ay mababasa natin sa Biblia ay nasulat sa aklat ng Deuteronomio. Ang kapitulo po ay 7 at ang versikulo 9 sa salin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos, na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay. Batay sa
naging pagkakilala ng mga unang lingkod ng Diyos, katulad nga ni Moises, ay pinaalala niya sa bayang Israel at hindi niya dapat makalimutan ang makatangian ng Diyos bilang mapagmahal at siya'y isang maawaing Diyos. Ayon sa kanya, ang Panginoong Diyos ay hindi marunong sumira sa pangako. Minsan lang ang mga tao ang sumisira sa kanilang mga ipinapangako sa Panginoon. Kasi kasama po yan sa relasyon ng nagmamahal. Ang isang nagmamahal ay nangangako sa kanyang minamahal. At ang minamahal naman ay nangangako din sa nagmamahal sa kanya. Palibhasa nga ang Diyos ay Diyos na mapagmahal, marami siyang mga pangakong pagpapala na ipinapahayag at ipinapangako sa kanyang mga minamahal. At ayon kay Moises, hindi marunong sumira ang Diyos sa kanyang pangako dahil nga siya mapagmahal. Hindi siya katulad ng tao na sa ngalan ng pagmamahal, nangangako din. Pero dumarating sa isang panahon, hindi nila natutupad yung kanilang pangako kahit meron silang sinasabing pagmamahal sa kanilang pinangakuan. Kasi mababa lang yung uri ng kanilang pag-ibig o pagmamahal. Palibhasa ang Diyos po ay napakataas ng antas ng kanyang pagmamahal. Kaya nga tinawag siyang Diyos na mapagmahal pag ipinangako niya. Hindi niya sinisira yung tinutupad niya. At ang kanyang katapatan sa ngalan ng pag-ibig ay nananatili at patuloy niya niyang ipinadarama sa mga taong tapat na umiibig sa kanya at tapat din niyang iniibig. At kung hanggang kailan at hanggang saan yung katapatan ng pagmamahal ng Diyos, yung pagiging maawain niya, yung pagiging mapagmahal niya, ang kanya-anyang pagmamahal ay pinadarama hanggang sa 1,000 saling lahi. So hindi lang hanggang 3rd generation, 4th generation, kahit umabot pa ng 1,000 generation, yung continuation, yung pagiging consistent ng pagmamahal at pagiging maawain ng Diyos, tuloy-tuloy. Kaya hindi po natin malilimitahan. Ito yung pwede natin sabihin, kapatid na Benhana, na talagang yung pagmamahal ng Diyos at yung kanyang pagkamaawain ay hindi naman literal talagang after ng 1,000 saling lahi, tapos na. Yun po ay ibig sabihin na hindi natatapos. Talagang likas na katangian ng Diyos at kung paano ang Diyos ay magpakailanman, walang hanggan, ganun din ang kanyang pagmamahal. Kahit ilang libong saling lahi, nananatili po ang pagiging mapagmahal ng Diyos at ang kanyang pagiging maawain. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ito po yung nauna kong sinabi bago po natin simulan ang pagtalakay sa paksang aralin. Hindi po ba't nabanggit ipakikilala sa atin ang mga katangian ng ating Panginoon Diyos at kung makilala natin, kalakip nito ay makita rin naman natin ano ang bahagi natin sa pagtugon sa dakilang katangian ng ating Panginoon Diyos. Maliwanag po ang pagkakapaliwanag sa atin, ang Panginoon Diyos ay nananatiling tapat at handang ipagkaloob ang kanyang mga ipinangako. Kanino? Sa mga umiibig at sumusunod sa Kanya. Kaya ito po yung papel na dapat po nating pagsikapan at kailangan po nating tugunin. Kailangan po nating umibig sa ating Panginoon Diyos. At ang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya ay ang tapat at buong pananampalatayang pagsunod sa kung anuman ang iniuutos ng Diyos sa ating lahat bilang mga tao. Kapatid na ni Raya, ano ang lalong dakilang gawa na lalong nagpatibay at nagpatunay na ang Panginoon Diyos ay mapagmahal at maawain? Ang sagot po ay mababasa natin sa Aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao,
kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Maliwanag po ang ating mga narinig na salita. Ito ay hango sa observation ni Apostol Juan na nakasaksi kung gaano kadakila, kung gaano ang pagiging mapagmahal at pagiging maawain ng ating Panginoong Diyos sa panahon na siya po ay nagkatawang tao. Nakasama at nakadaupalad nila ang ating Panginoong Kristo Jesus. At ayon sa naging paraan ng pamumuhay ng Panginoong Kristo Jesus, nung ito'y kanilang makasama sa panahon ng pagkakatawang tao, sinabi ni Apostol Juan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. At sa ngalan ng pagiging mapagmahal ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak. Kasing kahulugan ng salitang ang Diyos mismo ay lumagay sa kalagayang anak o nagkatawang tao upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya sapagkat ang isa sa naging gawain ng Panginoong Kristo Jesus bilang gumanap ng gawain ng isang anak ay nangaral at nagturo ng mga aral tungkol sa ikaliligtas ng mga tao. Kung hindi lang pakikinggan, sa halip ay lubos na sasampalatayanan ng tao yung mga itinuturo ng Panginoon na nagpapadama ng pagmamahal sa sangkatauhan, ang mga tao niya hindi mapapahamak. At ang ultimate na ipagkakaloob ng Diyos sa mga tao dahil ang Diyos ay mapagmahal, pagkakalooban niya, magkakaroon ng tao ng buhay na walang hanggan. So dito ay pinapakita, hindi lang sa present life ang madarama ang pag-ibig ng Diyos habang tayo nabubuhay. Kahit dumating sa isang panahon physically, ang tao ay mamatay. Umaabot pa rin hanggang sa kamatayan, hanggang sa muhuling pagkabuhay at sa pagbibigay ng Diyos ng buhay na walang hanggan para patunayang siya'y Diyos na mapagmahal. At hindi lang mapagmahal na nagnanais na ilayo ang tao sa kapahamakan, bigyan ng kaligtasan, pagkalooban ng buhay na walang hanggan, ayon sa observation pa rin ng Apostol Juan, yung kanyang pagkakataon tao, hindi niya ibig parusahan ang mga tao. Opo. Ibig sabihin, ito'y nagtatanghal ng nananaig pa rin yung kanyang awa. Kasi yung mga tao, pagka nakagagawa ng masama sa kanyang kapwa, ang nangingibabaw na damdamin, galit, Opo. puot, o kaya pagbibigay parusa. Pero nung nagkataon-taong Panginoon, hindi kailanman siya nakaramdam ng galit sa likod ng isang nakagagalit na gawa ng mga tao, nananaig yung kanyang pag-ibig, yung kanyang awa. Kaya bunga ng awa, sa halip na parusahan niya agad yung mga tao gumawa ng masama sa kanya, ay binigyan niya nga ng pagkakataong magsisi, magbagong buhay. Kaya hindi niya ibig na ang mga tao maparusahan, kundi ang talagang nais niya, sa ngalan ng pagmamahal, sa ngalan ng awa, ibig niyang iligtas ang mga ito, kaya po siya nagkatawang tao. Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, isang napakabuting gawa na ang isang tao'y maibigay niya kung anuman ang pangangailangan ng kanyang kapwa sa buhay na ito. Pero wala nang hihigit pa na ang ipagkaloob ng isang tao ang kanyang buhay para sa pangangailangan ng kanyang kapwa. At ito ay isang pangyayaring ginawa at ginampanan ng ating Panginoon Diyos nang siya po ay magkatawang tao. Dahil po sa bigat ng pagkakasala ng sangkatauhan, walang ibang paraan na para ang tao ay lumakad sa daan ng kaligtasan, kundi ang Diyos na Espiritu ay magkatawang tao, nahayag sa laman, at yung pagkakatawang tao niya ay naging kasangkapan niya upang ihandog ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, alang-alang sa ikatutubos ng sangkatauhan. At sa dulo ay matamo ng tao ang pangakong kaligtasan. Opo, ang tao'y nangangailangan ng kaligtasan. At ang kaligtasang hinahangad ng tao, walang iba ang pwedeng magkaloob nito, kundi ang ating Panginoon Diyos. At dahil sa pag-ibig, pagmamahal at pagkamaawain ng Diyos, siya na nasa kalangit-langitan ay bumaba sa lupa
upang ihandog ang kanyang buhay bilang isang banal na sakripisyo sa ikatutubos ng maraming tao. Mga minamahal naming mga taga-subaybay. Hanggang dito ba natapos? Ano pa ang maraming dahilan bakit ginawa ng ating Panginoon Diyos na siya'y magkatawang tao at ihandog ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng maraming tao? Kapatid na ni Raya, ano po ba ang isa sa mga dahilan at layunin ng Panginoon kung bakit niya inihandog ang kanyang buhay, bukod pa sa ito'y magiging daan upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan, bunga ng kanyang pagiging maawain sa lahat ng tao? Kung babalikan po natin yung mga unang gawa ng Panginoon, ay lalo nating maunawaan ang kanyang pagiging maawain. Lalo na sa panahon ng unang bayan ng Diyos, ang bansang Israel. Basahin po natin sa unang Samuel, Kapitulo 9, versikulo 17, sasalin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Nang dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Yan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Ito po ang isang mahalagang pangyayari na naganap noong una. So alam naman natin, bago maging isang ganap na bayan o isang kaharian ng bansang Israel, ito po ay dumanas muna ng isang kalagayang sila'y naghihirap. At kung babalikan natin ang unang paghihirap na naranasan ng mamamayan ng bansang Israel na nasasaksihan ng Panginoon, yung panahong sila'y nakipamayan sa Ehipto. Doon sila ay nagsilbing mga alipin ng mga Egyptian. At sa sobra ng hirap na kanilang nararanasan araw-araw, dumadaing sila sa Panginoon. Naririnig at nakikita ng Diyos. At palibhasa ang Diyos po ay hindi lang mapagmahal, kundi maawaing Diyos. Bunga ng kanyang awa, talagang siya po ay gumamit ng kasangkapan, si Moises at si Aaron, para alisin sa buhay pagkaalipin ang bansang Israel. At sila'y dalhin sa isang lugar na mapayapa at ginhawa, doon nga po sa lupang pangako. Pero nung sila'y makaalis na dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos sa kanila, sila ay nakaranas muli ng paghihirap dahil bilang isang bayan, hindi sila katulad ng mga bansa o bayan sa lupa na may hari. Kaya nagpasya ang Panginoon na pumili sa pamamagitan ng propetang si Samuel. Nang makita ng Panginoon si Saul, ang sabi ng Panginoon kay Samuel, "Yan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na mag-ahari sa Israel." Ito yung unang kasaysayan ng paghirang ng unang hari sa Israel. At ang kalooban ng Diyos, kaya maglalagay ng haring nakikita sa paraang siya ay hihirangin sa pamamagitan ng pagbubuhos o pagpapahid ng banal na langis para italagang hari sa Israel. Siyaan niya ang pangunahing magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Pilisteo. Kasi lagi silang nilulusob. Lagi silang naisakupin at parusahan o alipinin ng mga Palestinian. At dahil sa mga gawang yon na walang nangunguna para sila'y proteksyonan o para sila'y ipagtanggol, kaya humirang ng unang hari sa Israel. Ang sabi ng Diyos, "Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." So kung paanong nung sila'y nasa Ehipto, dahil sa awa, ay gumawa ang Diyos ng paraan para makaalis sila sa pagkaalipin at sila'y makapanirahan sa promised land at doon sila ay nakasumpong ng kaginawahan, ng kapayapaan. Nung dumating ulit yung pagkakataong sila ay sinasakop at nilulusob ng mga Palestinian, ay muli silang nahihirapan. Dahil sa hindi sila hinihintuan ng mga Filisteo, yung mga sundalo nito, para sila'y digmain. Kaya dahil doon, sabi ng Diyos, sapagkat ako'y naaawa sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan, kaya patuloy siyang humirang ng unang hari
sa Israel. So yung mga pangyayaring ito ay nagtatanghal na talagang mula pa ng una, hindi lang nahayag yung pagiging mapagmahal ng Diyos, kundi yung pagiging maawain niya, hindi lang doon sa panahon na ang tao'y, ang reaksyon niya kapag nagkakasal ay nakahabag, kundi kahit sa mga pisikal na paghihirap. Opo. Ang Diyos po ay naaawa at hindi lang siya naaawa na hanggang salita, kundi meron siyang ginagamit na kasangkapan na pinakasolusyon para makaahon sa paghihirap ang mga taong kanyang kinaawaan. So yun nga po, noon sa Egypt ay si Moises at si Aaron sa panahon na digmaan, hinirang si Haring Saul para pangunahan ang pagtatanggol sa bayang Israel para mapawi na yung paghihirap sa mga lumulusob na mga kalaban nila. Maliwanag po ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, sa mga unang bayan na ipinakilala ng Biblia bilang bayan ng Diyos, bunga ng pagmamahal at pagkamaawain ng Panginoon, nagsusugo ang Panginoon Diyos para po maging kasangkapan para ang tao ay iligtas sa mga paghihirap ng kalooban at maging ng kanilang lupang katawan. Sa panahon po natin ngayon, laganap na laganap po ang tinatawag na kahirapan. Alam ko po ang bawat isang sumusubaybay ng programang ito ay masasabi nating dito ay dumaraan. Naghihirap ang ating kalooban, naghihirap ang ating mga lupang katawan, bunga ng mga iba't ibang karamdaman, at bunga din ng iba't ibang mga suliranin, kagipitan sa buhay na ito. Bunga ng kabiguan sa ating pangarap at maging sa relasyon natin sa ating kapwa-tao. Pagka hindi po ito nagtagumpay, lumilikha ito ng paghihirap ng ating kalooban. Ang kailangan lamang para makita at marinig ng Diyos ang atin pong daing, gaya ng ginawa ng unang bayan ng Diyos na sa panahon ng kanilang pagkaalipin sa Ehipto ay patuloy na dumalangin ang bayan ng Diyos. Yun ang kailangan natin. Dumalangin tayo sa Panginoon, idaing natin na may pagpapasalamat ang anumang ating pinagdaraanan sa buhay na ito. At tiyak na tiyak, tutugunin ng Diyos ang atin pong kahilingang ito. Sa paanong paraan? Tutugunin ng Diyos ang atin pong panalangin na magkaroon tayo ng kaginhawahan ng ating kalooban, ng kapayapaan sa ating puso, at higit sa lahat ay matiyak natin na ang kailangan nating kaligtasan ng ating kaluluwa ay ipagkakaloob ng Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay, narito pa ang isang pagpapaliwanag tungkol po sa paraan kung papaano ang tao ay mararanasan niya ng buong buo ang pagmamahal at pagkamaawain ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na ni Raya, ano po ba ang mga gawang ito na nagsasabi na gagawin ng Diyos at ginagawa na ng Diyos sa sangkatauhan upang maranasan ng sangkatauhan ang kanyang pagiging mapagmahal at ang kanyang pagiging maawain? Ang sagot po na mula sa Biblia sa pagkasangkapan kay Apostol Pablo ay nasulat sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas. Narito po ang pagpapatotoo o testimonyo ni Apostol Pablo, kalakip ng mga unang mananampalataya, tungkol sa naranasan nila at napatunayan nilang kalakhan ng pag-ibig at kayamanan ng awa ng Panginoon. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ngunit anya ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa. Talagang ang Diyos po ay maawain. Opo. Hindi nauubos yung kanyang awa, mayaman. At dahil sa kanyang malaking pag-ibig na iniibig sa kanya at sa mga unang mananampalataya, bagamat ang lalong malaking paghihirap noon
Hindi lang pisikal na kanilang naranasan, kundi paghihirap ng kaluluwa. Sapagkat naranasan na nila yung kalagayang namatay ang kanilang kaluluwa dahil sa kanilang kasalanan. So, kumbaga, pagka pisikal na namatay, parang wala ng pag-asang muling mabuhay. Opo. Yung palang malaman mong mamamatay ka, napakahirap nun. Lalong mahirap kung talagang naranasan mong mamatay. So, kung tila walang lunas yung kamatayang pisikal, lalo na yung kamatayang pangkaluluwa. Pero dahil sa laki ng awa, dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, bagamat maraming tao, tulad ni Apostol Pablo nung hindi pa siya apostol at ng iba pang mga tao noon, tulad ng mga hintil na naninirahan sa Epeso, palibhasaan niya ang Diyos ay mayaman sa awa, malaking pag-ibig, bagamat ang kalagayan na natin ay namatay dahil sa ating kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Napaka-imposible po no, na patay na, nabuhay pa. Pero sa kapangyarihan ng pag-ibig at sa kayamanan ng awa ng Panginoon, ang mga taong namatay dahil sa kasalanan, nakaranas ng muling pagkabuhay. At doon ay naranasan nila yung napawi, yung spiritual nilang paghihirap. Yun lang maging alipin ka ng kasalanan, napakahirap na nun. Kasi sabi ng Apostol Pablo, nung alipin pa lang ako ng kasalanan, yung mabuti na gusto kong gawin, hindi ko magawa. At yung masama na ayaw kong gawin, siya ko nagagawa. Magiging sunod-sunod na ng tao. Hanggang sa pag naging lumaki na ang kasalanan ng tao, maranasan niya spiritual na kamatayan. Lalong malaking paghihirap yun dahil patungo na sa impyerno ang taong namatay sa kasalanan. Pero dahil sa awa at pag-ibig ng Panginoon, sinulusyonan niya yung spiritual na paghihirap na yon sa paraang binuhay niya. At walang ibang pwedeng gumawa niyan. Walang sino man, walang anuman, nakapangyarihan at kakayanan na pwedeng makabuhay pa ng patay na kaluluwa. Ang makagagawa lang nito, ang Diyos na maawain, ang Diyos na mapagmahal. Ginawa niya na ito sa mga unang mananampalataya. At kung ang tao sa huling araw, kahit siya'y makasalanan, mananampalataya siya sa aral turo ng Panginoon, mararanasan niya ang spiritual na kaginawahan. Kahit patay na ang kanyang kaluluwa, dahil sa kanyang kasalanan, muli siyang mabubuhay. Mga giliw naming mga taga-subaybay, narito po ang hatid na mensahe para po sa atin sa araw na ito. Pansinin po natin, si Apostol Pablo, dati po ay galing siya sa reliyon ng Hudaismo. Pero hindi niya naranasan sa Hudaismo itong naranasan niya nang siya'y tawagin ng Panginoong Kristo Jesus sa iglesyang pag-aari ng ating Panginoon Diyos. Naranasan niya ang pagkabuhay ng kanyang kaluluwa dahil sa pag-ibig at pagkamaawain ni Kristo nang siya po ay mabautismuhan sa iglesyang pag-aari ng Diyos. Sa makatwid bagay, sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ibig ba nating maranasan ang pagmamahal at pagkamaawain ng Panginoon? Tayo na po. Alamin pa natin. Magtanong tayo, ano ba ang mga aral at doktrina sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus upang dumating ang panahon na kung tayo'y mabautismuhan, maranasan natin ang naranasan ng Apostol Pablo at ng mga unang Kristiyano sa kanilang kapanahunan na mula sa pagiging patay dahil sa ating kasalanan ay maranasan natin ang pagkabuhay na muli mula sa pagiging alipin ng kasalanan. Mga minamahal na taga-subaybay, nawa ay ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus,
mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.